Kumusta? Nagpunta ako last week sa pinaka-high-end at pinaka-advanced na breeder farm dito sa Philippines. Ano pa lang siya, ginagawa pa lang siya ngayon pero this year mag-ooperate na to. Ang gamit niya ay European layout, ibig sabihin yung litter area niya ay nasa dalawang gilid, aakyat sa slats, tapos sa gitnang-gitna, yun yung layer nest. Kabaligtaran siya nung American layout na yung gitna ay yung litter area, tapos magkabilang side ay nandun yung layer nest. So ito yung gamit ngayon sa Europe. At ito rin yung gamit nung farm dun sa San Miguel na na-break yung global standard sa breeder performance. Ito yung light trap kasi mag-grow rin sila sa loob ng building na to. Kaya sa first 6 months, kailangan maging dark out yung building. Ibig sabihin, walang papasok na ilaw para hindi magmamature yung reproductive system nila ng ganun kaaga. Nagkabit sila ng variable frequency drive sa fans nila para makokontrol nila 100%, 99%, 98%, ganun. Tapos direct drive yung gamit nilang motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fans. Kasi kahit na parehas sila ng size ng broiler, mas mainit kasi yung building ng broiler. So, naka-central feed delivery system sila. Ibig sabihin may silo sila. Tapos yung controller na yung magko-compute kung gaano karaming feeds yung papapuntahin niya sa bawat feeder, sa bawat building. Hindi na kailangan magbuhat ng sako papunta sa loob. Hindi na kailangan magtakal. So, yung computer na yung automatic. Tapos, ang gamit nila hindi pan feeder. Chain feeder gamit nila. And, isang haba yan na loop. Tapos, umaandar yung feeds na continuous. Para pantay-pantay sila ng kain. Walang nakakalamang at walang nalulugi sa pagkain. Yan yung hopper. Bale, bumabalik dyan sa loob ng hopper yung feeds. Which is, paano nangyayari yun? Meron pala silang sa likod nito, meron silang feed return na, kunyari, hindi naubos yung pagkain at umikot siya, papasok siya ulit dito gamit yung feed return, papasok siya sa hopper, tapos ibabalik niya ulit hanggang maubos yung feeds. Hindi na siya yung dalawang ikot, tapos titigil na, sa ayusin na naman. Hindi lahat ng equipment may ganito. Ang sistema niyan, nasa taas muna, tapos papaikutin na, saka ibababa. Para sabay-sabay silang kakain. Tapos meron ding sariling pakainan yung mga lalaki. Ito. Ang pakainan nila medyo mas mataas para lalaki lang ang nakakaabot. Hindi maabot ng mga babae. Yung importante kasi sa breeder, yung uniformity ng size nila eh. Hindi pwedeng masyadong malaki, hindi pwedeng masyadong maliit. Kailangan pantay-pantay. Tapos ito yung central layer nest. Naka-conveyor yung mga itlog. Hindi na kailangan pumasok tas kukuha ka pa ng itlog isa-isa. As ayan, wala silang sariling spaces sa layer nest. Kumbaga parang jeep, pwede silang umusod-usod, magtabi-tabi. So mas marami yung nakakaupo. Ayan, tulad nga sinabi ko, sa isang lugar na lang ang taong hahawak ng mga itlog, magkakamada, diyan siya nagkakamada para ma-lessen yung contamination. Ayan. Imbis na sa American layout, dalawa yung table niyan, isa na lang dito. Ito yung mga controller niya, sobrang high-tech talaga. Tulad nga na sinabi ko yung sa central feed delivery, meron din silang auto-flashing, kinokontrol yung mga suspension ng mga feeders. Ito yung controller ng fan, no?
Tapos, dimmable lighting. Hindi katulad sa broiler na on and off lang. Kailangan na tatansya natin yung lakas ng ilaw. Ayan yung ilaw niya. Same din, meron daw sa Tron. Ang kinaibahan sa breeder, 1 year and 6 months siyang tumatakbo ng dire-diretso. Hindi katulad sa broiler, ang cycle 30 days lang. Magme-maintenance na kayo, downtime na. Dito tuloy-tuloy. Tapos nakita nyo auto-flashing. Hindi na siya mano-manong nagfa-flash sa loob ng bahay. Kumbaga naka-timer base na siya. Sobrang high-tech. Sana makita ko to in action bago sila magkasa ng sisiw. Makita kong gumagana yung equipment. Ang ganda nito. Kung gusto niyo ma-discuss ko yung breeder, comment lang kayo sa baba. Tapos gagawan ko kayo ng breeder na presentation kung paano ba nagwo-work yun. Okay? Thank you.